Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTubers sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ang ganda ng aking background ngayon. Pangpasosyal, pangpadato, datong-dato. Ay, eto na mga kabibig, grabe. Kagabi na pag-usapan natin kung ano ang latest development ni Pastor Apollo Kibuloy. Eto na. Sobrang saya. May nagpa-party sa kabilang parlor kasi aarestuhin na si Pastor Apollo Kibuloy. Opo mga kabibig, very proud si Senador Risa Hontiveros sa kanyang ibinalita na aarestuhin na si Pastor Apollo Kibuloy. Eto mga kabibig ha, i-share ko sa inyo kung ano ang na-found out ko. Grabe mga kabibig, as in super trending na yon ang pag-aaristo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito Davao RTC issue warrant of arrest for Kibuloy for sexual abuse. Ito na mga kabibig, nakita nyo na. Manila, Philippines. A warrant of arrest has been issued by the Davao Regional Trial Court against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy for sexual abuse. Also ordered by Jacqueline W. Roy, Crescenti Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Camane. So ito yung mga taong ito ay also ordered arrested. Naku po mga kabibig. Ano ang iyong komento tungkol dito na parang yung pinapangarap at pinapanalangin ni Risa Hontiveros ay magkakatotoo na? My goodness! Ano ba ito? At ito pa, very proud si Risa na sinabi niya na malapit na niyang makamit ang tagumpay. At sinabi pa niya na dapat hindi na mag-inarte si Pastor Apollo Kibuloy kasi ang dami na niyang ginawa para takbuhan ang obligasyon niya sa batas. Sabi dito, bilang na ang masasayang araw ni Apollo Kibuloy. Halos lahat ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw para mapanagot siya. Ayon kay Risa Hontiveros the PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Risa Hontiveros, tiwala siya na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Once Kibuloy is arrested, the Senate Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality will expect his appearance sa kanilang susunod na hearing. So until now, ay nananalangin pa rin si Risa Hontiveros na si Pastor Apollo Kibuloy ay mag face-to-face sila sa Senate hearing. Until now, Senate hearing pa rin ay naisip niya. Ipaubayan na sana niya ito sa Davao RTC. Kalarke, Senate hearing pa rin. Para pagandahin ang kanyang imahe. Ito pa. Ito pa ang sinabi ni Madam Risa Hontiveros. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa para takbuhan ang obligasyon niya sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Ang tanong, abogado ka ba, Risa Hontiveros, para magtanong ka kay Kibuloy? Ganon. Muling higit na mapapasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din. #katarungan. Yan ha. Yan mga kabibig, ang tawag dito na statement ni Risa Hontiveros. Super excited siya and sabi pa niya ay malapit nang matatapos ang masasayang araw ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi daw, lahat ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw na para mapanagot siya. Naguguluhan ako, naguguluhan talaga ako.
lahat ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw. So it means all the institution versus Apollo Kibuloy. Ganun na ba ka tindi? Ganun na ba ka wanted? Ganun na ba ka tawag dito, gigil na gigil ang mga institusyon sa Pilipinas para ma-aresto si Pastor Apollo Kibuloy? Ano bang kasalanan? Ikabibig, ang Davao RTC nga nag-issue na ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. So it means na kabibig, may kasalanan. Oo nga, ang RTC yan. Ang RTC, ang Supreme Court o RTC, Regional Trial Court, may karapatan silang mag-issue ng, di ba, warrant of arrest. Pero itong sinasabi ni Risa Hontiveros na parang gigil na gigil at talagang lahat ng institusyon ng Pilipinas ay gumagalaw para mapanagot siya. So it means accused na ba siya? Kasi yung word na mapanagot siya, ano bang kasalanan niya? Diba? Grabe. Oy, parang tayo ba, kababa, ang tawag dito, kakatapos lang ng Semana Santa, tapos ganito tayo maghusga ng tao para mapanagot siya. Ganon. So, yun kabibig, ano ang iyong reaction tungkol dito na matatapos na ang masasayang araw ni Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Senador Risa Hontiveros, mga kabibig. Oo. Tapos, the Office of the Senate Sergeant at Arms ay humihingi ng tulong sa Davao Police Authorities para sa implementation ng arrest order against alleged ravers and religious leader, Pastor Apollo Kibuloy. So, natapos na tayo sa West Philippine Sea, balik naman tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. So, let's see kung kailan ito magagawa talaga. Pero I'm sure naman itong Davao RTC ay talagang anong tawag dito, isa-serve ito kay Pastor Apollo Kibuloy at yung ibang taong na anong tawag dito, nasa sa warrant of arrest na Jack Lee W. Roy, si Christian de Canada, Pauline Canada, Edward Canada at Salva Camares kasama si Pastor Apollo Kibuloy for sexual abuse. So, let's wait and see kung ano ang mangyayari. Tapos, and last Tuesday, nag-send ng message ang Inquirer kay sino ba ito? Nag-send sila ng message sa Inquirer, nag-send ng message ang Inquirer para mag-ask sila kung ang Davao City Police ay nakatanggap na ng arrest order copy. Pero sabi dito, as for today, last Tuesday wala pa silang na-receive na kopya ng arrest warrant para kay Pastor Apollo Kibuloy. But OSA is requesting for police assistance relative to the implementation of warrant of arrest issued by the Senate. So wala pa na silang natanggap na warrant of arrest from the Senate, pero ang Sergeant Office of the Sergeant at Arms ay requesting for assistance. Paano sila magbibigay ng assistance kung walang warrant of arrest? So nakakalurky, naguguluhan sila. The Police Regional Office 11 is directed to assist OSA in implementing the contempt warrant po. Pero wala pa sila na-receive na warrant of arrest. Last March 19 pa ito, pero hanggang ngayon, walay pa rin. So, nakaguluguluhan ako mga kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol dito? Matutuloy kaya itong warrant of arrest si Kibuloy na until na parang parang luma na, parang parang bahaw, sa Bisaya pa ba, panos naman kaayo ni, oy, hanggang kailan? Kasi marami na daw excited na makita si Kibuloy na nakakulong. Uy, grabe naman kayo. Gano'n na ba kayo mapaghusga sa iyong kapwa-tao? Katulad kayo ni, diba? Nabibilang nga daw ang masasayang araw ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit po ba? Dapat na talagang bilangin ang masasayang araw ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam naman ng Pastor Apollo Kibuloy na inosente siya. So, yun na nga, mga kabibigan, ating latest lebak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Talagang, nawinda ako early in this morning. Ngayon ko, nabasa ko yung statement ni Risa Hontiveros na matatapos na bilang na masasayang araw ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos, lahat ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw na para mapanagot siya. Tapos, nananawagan siya kay Pastor Apollo Kibuloy na wag nang mag-inarte, wag nang
takbuhan, ang obligasyon niya sa batas, yung mga ganun ba? Tapos daw, pag ma-arrest daw si Pastor Apollo Kibuloy, ay meron na silang chance na mag-appear si Pastor Apollo Kibuloy sa Senate hearing. So talagang until now, ay gigil na gigil itong si Senator Risa Hontiveros na makita si Pastor Apollo Kibuloy one-on-one. Ay! Talarky naman ay si Madam. Well, baka gusto lang talaga ni Risa Hontiveros na magtanong siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala namang problema doon, kabibig, di ba? As long as yung mga questions niya ay related sa mga akusasyon na kanilang tinira kay Pastor Apollo Kibuloy, wala namang problema doon. Pwede naman magsabi si Pastor Apollo Kibuloy na hindi ako sasagot sa questions na yan. I have my lawyer to address on the question, yung mga ganun issue ba? Pero kasi kung ano ang susunod na hakbang ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy at kung ano ang susunod na hakbang din ni Senador Risa Hontiveros at itong Davao RTC na nag-issue na ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at makikita ba natin may mga pictures ba na i-release na ang mga media na makukulong o nakulong nga si Pastor Apollo Kibuloy. So maghintay-hintay tayo kabibig as in super duper to the highest level. Ito na naman ang bagong trending news na ating pag-subaybayan ang sarswela, ang buhay ni Pastor Apollo Kibuloy versus daw lahat ng institusyon ng Pilipinas ay gumagalaw na daw. Naku, anong klaseng galaw? Yun na nga mga bibigang ating latest ledak for the day. Ano ang inyong komento dito? May iba nang sasabing, chika lang yan. March 19 pa yan, hanggang mag-isang buwan na, hindi pa rin naaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ang Davao, si PNP nga, naghihintay pa ng order pero wala pa. Yung OSA, palagi nasasabi na, oy, tulungan nyo kami para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy pero hindi naman na-action ang PNP Davao kung wala naman yung warrant of arrest galing sa Senado. So talagang, naghahabulan, naghihintayan or hide and seek lang sila. Ewan ko nga kabibi. Kalerky. Yung iba nang sabi, dapat talaga makulong na si Pastor Apollo Kibuloy para mapanagot siya sa kanyang mga kasalanan. Judgmental, te. Wala pang ang kaso. Meron ng kaso kabibig. Ang Davao RTC nag-issue na nga. Oo. So harapin niya ni Pastor Apollo Kibuloy. Of course, hindi yan natakbuhan ni Pastor Apollo Kibuloy kasi naniniwala siyang inosente siya. At meron siyang mga witnesses din. Ang problema, yung mga witnesses ni Risa Hontiveros, consistent ba ang kailang mga statement? Kasi pag hindi consistent, delikado kayo. Kasi magkakaso din si Pastor Apollo Kibuloy. Pero confident naman si Madam Risa Hontiveros kasi sabi niya, muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban, sabi ni Risa Hontiveros. Papasaan ba pa at ang katarungan ay makakamit din. So yun ang sabi ni Risa Hontiveros. Until now she is fighting for the justice na hinihingi nila at gusto nang makamit laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganun ha? Grabe talaga kabibig na super duper to the highest level ang bangayan. Hindi pa rin natatapos kabibig, no? Oo nga, hindi pa rin natatapos. Alam niyo naman, so kailangan talaga may managot. Kailangan talaga merong makulong. Yun ang gusto nila. And I don't know kung ano ang gagawin ng KOJC members sa bagong dagok na naman na kailangang haharapin na ngayon nag-issue ang Davao RTC ng warrant of arrest. Ngayon si Risa Hontiveros sasabi na bilang nga daw ang masasayang araw ni Pastor Apollo Kibuloy. So I don't know kung ano ang kailangang gagawing reaction tungkol dito, kung gagawa na pa ba sila ng prayer rally. And I'm sure naman nakikita natin na meron pa rin silang prayer rally sa Davao, sa malaki nilang gym, auditorium ba yun? Sobrang laki, ang yaman pala nila, no? At ang ganda pala ba ng Glory Mountain? At mga tao doon respetado, mabubuting tao, ayaw ng gulo, they want peace and order sa lugar nila. Kaya nga nagtataka ibang tao, anong nangyari? Ba't may mga kaso si Pastor Apollo Kibuloy? Kung mga followers ni Pastor Apollo Kibuloy ay marespetong tao, may takot sa Diyos, may panalangin sa Diyos, at ayaw magkaroon ng gulo. Bakit ganito ang naging reaksyon? Ganito ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Yun na nga mga kabibig. So ano ang inyong komento tungkol dito?
As in, super duper, parang to the highest level ng bagong issue na Pastor Apollo Kibuloy na aarestuhin na siya ng Davao RTC, nag-release na ng warrant of arrest. Yun lang mga kabibigan ating latest labag-labag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Bye po! Thank you!